Kasama po natin ngayon ang ating gastroenterologist, walang iba kundi si Dr. Paulo De Mapelis. Magandang umaga po sa inyo, Doc. Hello po, magandang umaga. Miss Nina, Sir Migs, good morning. Good morning. Doc, unahin po natin itong IBS. Ano po ba itong tinatawag na Irritable Bowel Syndrome? So, ang irritable bowel syndrome, isa itong chronic disease. So, sabihin na chronic talagang functional, kasama mo to for the rest of your life, no? Ito ay non-specific spasm ng colon natin na nagdadala kadalasan ng pain sa stomach at pwedeng may nagda-diarrhea at pwede rin nagko-constipation. Pero in most cases, ito ay label namin sa mga, isipin ng functional kasi ay walang organic or walang ibang identifiable cause ng mga nararamdaman ng pasyente, kundi ang bituka natin ay gumagalaw lang talaga ng ganitong paraan. So usually, Doc, paano po siya? Paano natin malalaman kung IBS ngayon? So una, meron tong chronic component. Ibig sabihin ng chronic, matagal na siya. Buwan na ang tinatagal. Pwedeng 2 buwan, 3 buwan, kalahating taon, or even more than a year na talaga. Pangalawa, kailangan ay kaming nakitang ibang sanhi nito. Walang signs of infection, ang ultrasound ay normal, tapos wala kang mga red flag sign tulad ng mga dugo sa dumi, wala kang mga nangangayayat, ganyan. Walang mga red flag signs. Pangatlo, kailangan ay may simptomas ka na irritable bowel syndrome. So, ang number 1 simptomas ng irritable bowel syndrome ay pain. So, meron kang pain dito sa may tiyan, pwedeng sa taas, sa gilid, sa kanan, kaliwa. Kasi pag naaalala nyo, di ba, meron tayong colon, di ba? Ang colon natin ay paikot. So usually, paikot din po yung mga pain ng mga pasyente natin. At ang isa pang simptomas ito ay pwedeng diarrhea or constipation. Okay. So, Doc, ito po, no? Well, karaniwan, kasi may mga kakilala po tayo na pasintabi na rin po no, pagkatapos kumain. Tapos, kailangan na mag-washroom agad. Kasama po ba to sa IBS, Doc? So, ang IBS component, una po ay kailangan hindi po ito araw-araw, hindi siya linggo-linggo. Usually, ito po ay kapag meron tayong mga stressful moment. For example, may isang tao, alam naman niya na regular ang kanyang pagdumi. However, meron siyang upcoming interview or very stressful sa work. Ito, sa panahong ito, siya ay nagda-diarrhea, masyadong masakit yung tiyan, no, na hindi maipaliwanag. Ayan, pwede po itong irritable bowel syndrome. Pero ano po yung iba na parang after kumain, they need to go to the toilet? So pag pumaga ganitong cases, kailangan po nito ay makita muna at ma-assess ng mabuti ng doktor. Marami po kasi pwede yan, kunyari, lactose intolerant pala siya. No? Baka every time kumakain siya ng dairy, or something na meron parang dairy ay pupunta kagad siya sa bathroom. Pangalawa, pwede rin siyang mga hindi madaling matunawan or mga malabsorption, no? Pero ang malabsorption po kasi ay it's a very broad diagnosis and kailangan po talaga ipinag-aaralan ng mabuti yung pattern. So may pattern po, no? Yun yung mga common. Pero yung po sinasabi na pagkakain, dudumi kagad, pupunta kagad ng CR, pwede pa rin po ito irritable bowel syndrome pero kailangan make sure na walang ibang possible causes. So, Doc, ano po yung, well, speaking of, sabi niyo ngayon, lactose, di ba? Pagdating po sa IBS, dito po sa usaping ito, ano yung mga triggers usually? Ano po ba siya? Common? Pwedeng case to case din? Iba-iba din per individual? Actually, ang pinaka number 1 trigger talaga ay stress. Stress po talaga, no? Yes. Okay. Yung food po, it can vary also from person to person, pero usually meron din silang stress component, no? For example, may mga tao na madaling mag-bloated or madaling mag-diarrhea with fatty, oily food or high-carb food. Pero during that time, meron din silang stressful component. Doon, yun most likely IBS po yan. Okay, may gamot po ba sa IBS? Ang gamot po sa IBS ay symptomatic lang. For example, sumasakit yung tiyan mo. So, pwede tayong magbigay ng mga antispasmodic tulad ng hyoscine, dicycloverine, at saka otilonium bromide. Ngayon, di ba nabanggit natin kanina, pwedeng nagda-diarrhea at pwede rin nagko-constipation. So, kung ikaw ay nasa nagda-diarrhea side,
pwede po natin kayong bigyan ng mga stool former tulad ng loperamide at racecadotril. Yung iba naman po, binibigyan namin ng probiotics kasi kapag nagpo-probiotics, nag-i-improve po yung digestion, no? At kapag ikaw naman ay nasa side ng constipation, we can give you fiber at saka laxatives, no? So una, we do try fiber supplement, and then kapag hindi po kaya, magla-laxative. Now, meron naman din pong iba na they feel like they are bloated. Pag naman din po may kasamang bloating, pwede pong kami magbigay ng mga prokinetic tulad ng domperidone, itopride at mosapride. So in general, kung ano po ang nararamdaman ng pasyente, yun yung gagamutin namin. And of course, at the end of the day, di ba nga, sabi natin, stress, ganyan. Stress management. But unfortunately, it's easier said than done. Wala naman po taong walang stress. Lahat naman ng tao may stress, di ba? O nga po, Doc. Eto po, may question dito. Paano pag uminom daw ng soft drinks tapos feeling mo bloated ka? Bakit ganon? Or kape, tapos after mo uminom ng kape, ang feeling mo bloated? Ito pong mga taong ito, sila po ay, hindi po ito irritable bowel syndrome. Most likely, sila po ay nasa hyperacidity, dyspepsia at acid reflux na spectrum, no? Pag po kasi sinabing irritable bowel syndrome, ang sakit mostly ay nasa bituka o nasa colon. Kapag naman po may kinalaman sa mga ganito, yung mga sinasabi nating trigger foods, no? Yung mga coffee, tea, chocolate, soft drinks, spicy food, oily food, tomato-based food, citrus or sour food. Ito po ay mga nagfo-fall po sa hyperacidity, acid reflux or dyspepsia na spectrum, no? Iba naman pero, po yung sakit nila. Doc, kung gusto ko pa rin talaga uminom ng kape, ano ba pwedeng pang kontra dyan? So, for Parang example, iinumin ko pa rin kahit sumakit yung tiyan, gano'n. It's worth it. Kahit just worth it daw mga soft drinks or kung ano man yan. so, ang number one po kasi talaga ay magpakonsulta muna tayo sa doktor para magamot ang mga underlying condition. For example, may mga pasyente po kami na trigger food po nila yung coffee due to hyperacidity and acid reflux. Nag-reflux daw sila, nagbo-bloated pag uminom ng coffee. We give them medication for that. And then, kapag na-control na ng medication, humupa na, pwede po silang uminom na ng pakonti-konti. No? For example, meron naman pong ibang tao na nagda-diarrhea or feeling nila ihi sila ng ihi with coffee. Meron po at some extent. So you just try to limit it, no? So hindi naman super bawal, pero ililimit mo kung saan yung point na tingin mong kaya mo. Ngayon, may isa pa pong tip. Ito pong tip na lang na to ay wala po ito sa libro namin at wala ring mga scientific basis, pero based po sa mga nakikita namin sa pasyente is you can try different coffees, no? So for example, may mga pasyente po kami na they feel bloating or nag-acid reflux or nagda-diarrhea with black coffee. Sasabihin namin, okay, you can try coffee with creamer. Or kung vice versa, dun ka sa creamer, may symptom, baka sa black coffee wala. Or yung iba naman nagdi-decaf, no? Pag sa decaf, wala po silang simptomas. So, you can always try different coffees, no? Although, ito po, disclaimer, wala po ito sa mga pag-aaral, wala rin po ito sa libro, pero based po sa aming practice, we do recommend na you can try different kinds. Kung gusto mo talaga mag-coffee, itry mo iba't ibang brand, iba't ibang style ng coffee. Sometimes, some patients respond better kapag nagpalit sila ng coffee. Ayun. Ako, sayang wala na tayong oras, but thank you so much, Doc. Balik Thank po you din kayo po. because may mga tanong pa kami dito. But just the same, thank you so much for your advice. Ang ating pong gastroenterologist, walang iba kundi siya, Dr. Paulo Demapelis. Maraming salamat po, Doc, for your service. Thank you po, Miss Nina, Sir Migs.